Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag ka with evidence na nawagan si Chavez Singson ng Marcos resign at kanyang ibinulgar na wala ng solid north. Wala na nagmamahal kay BBM sa Ilocos Norte. Hindi na solido at talagang supporter ang mga taga-solid north, mga Kabibig North Luzon. Wala na. Kung itong si Sandro Marcos, kung tatakbo daw, wala talagang boboto. Meron lang yung mauuto at mabubudol nila. Naku, Kabibig, iba yan mga statement ni ni Chavez Singson ha. Talagang malakasan talaga yan. Kaya nananawagan si Chavez Singson ng resign. Marcos, resign. Paano yan, Kabibig? So eto, mga Kabibig, ang ilang mga parte ng interview at press con ni Chavez Singson kanyang umaga na kung saan kanyang ibinulgar na wala nang solid north. Ito na, Kabibig, oh. Bilang isang Ilocano, ano po ang ipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi dungalingan yan. Agoy. Wala nang solid north dahil nakikita. Ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocos from the poorest to the fifth richest now in the country? Bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Agoy. Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ng equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocos Sur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Hala. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Hala, wala Bilang nang isang solid Ilocano, north. ano po ang ipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po Nabudol kami. Wait muna, Kabibig, ha? Marcos? Wait muna, Kabibig. Ano muna natin? Kasi Bilang dungalingan isang yan. Ilocano, Ito. Wala nang... Ito na, ha? Ito yung next natin. Nabudol kaming lahat. Nabudol kami lahat. Agoy. Kaano nagsimula, Gop, yung pag-atras po ninyo sa Pangulong BBM? Paghahamon niya sa China. China, laking tulong sa atin ang China. Kaibigan natin ang China, kapitbahay natin, walang ibang tutulong kundi sila. Wala tayong laban dyan. Ba't niya hamunin? Damay tayo lahat dyan pag ginera tayo. Lahat. Nabudol kami lahat. Nako, yan na. Nabudol tayong lahat. So, eto, Kabibig, yung full interview ni Congressman ni Chavez Singson na nakakagulat daw. Kasi dawit daw ang pamilyang Marcos sa flood control. Ito na. 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. Ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Yan. Walang isang salita ang ating presidente, mga Kabibig. Yan ang sabi ni Chavez Singson. Naku, grabe naman yung ni Chavez Singson. Grabe naman yung walang salita ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakaka-offend naman yan, Chavez Singson. Paano na lang yung ibang mga followers natin dyan na solid BBM? Baka ngayon ay binabash na si Chavez Singson at sasabihin na, naku, yan Chavez Singson, nagpaparamdam lang yan. Takot lang yung madamay tungkol sa flood control project. Hindi po naman. Ito na si Chavez Singson. Balikan natin. 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. Ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Tama. Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Madalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako corrupt, pakukulong ako. Ang leadership is sacrifice. Maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon, ang the biggest contractor aside from the
Diskaya. DBM gagawa ng project upon the instruction of the President. I-review muna, magre-review dyan, Presidente. Ipapasa niya sa Kongreso, Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. EBM daw, it's flood control. Ano ba Huwag yan? na tayo lumayo. Dahil yung as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Eh sila ang contractor nila eh. Ba't pa ibistigan nila muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila. Ng paggagatsa ng yung flood control project. And ngayon sinasabi ng mga congresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin niyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutuusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya dyan? 10 beses mo palitan speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na mapasyal. Dr. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Thanks to very much, David Dominican. Pakilan daw muna po ni Eddie. Anyway, parang po po, usap po si Mayor Magalang ngayon ng Naga. And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the members. Isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot ng daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para ni Duterte, para ni Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction ko sa comment ni Magalang? Ano yun? Paano? Bakit wala daw para sa bayan ng tao? Parang it's either pro Duterte ka or pro Marcos. Meron bang nasa gitna? Para sa bayan. Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga korap. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. So pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Chair. Good afternoon po. Ang question ko po, ay Janice Malita po from Boulevard. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinag-uugutan nyo ng statement po muna na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga
congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Ang mayor dati doon, si Mayor, yung pinsan nila, Michael Kion. Tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti nanalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa si Sandro yung kontraktor nila, bago mayor. Ito, galing sa Rappler to, hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako makadiwala doon, totoo pala. Kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan lang kami. So, mismo pinsan niya nagsabi, they will just use you, Manong, nagpapagod ka lang, sabi sa akin. Totoo ka. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Tulad po na sinabi. Sinabi ko na eh. So, hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narpacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narpacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi panguhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto yung magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion ang utang natin, umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga korap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, marami mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may ihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yung mapapamag din yung mga estudyante.
So, yun ang- Kaya ako nga peaceful revolution against corruption. So, sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang Kaya nga nakikiusap ako rito, kasapin natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasag, may nasisira. Iyon lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Go. Good afternoon, ma'am. Ng Philippine Beer. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minensyon nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi niya na corrupt? O meron pa pong mga iba kayong gusto na po yan? Can you name names? Marami po kontraktor pero kinuha ko lang sa Rappler ito. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tiga-road po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Vizcaya. Magandang hapon po sa lahat at lalo na po sa inyo, Dr. Chavez Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimiento ng mga mamayang Pilipino. At kung ko lang po doon sa sinasabing pagsisinungaling, natagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil doon sa binanggit na po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi na na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At kung naman din sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon the instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso, Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa, nababasa ko lang, nababalitaan ko lang na kumikilos sa mga estudyante. Narinig ko lang magsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how